At tayo po'y tumako sa susunod na gawain, ang pagbibigay po. Amen. Atin pong nalalaman, amen, na ang pagbibigay po ay isang mabuting bagay. Amen. Dahil kabaligtaran nito ay yung pagiging madamot na. Amen. So kapag nagbibigay ka, amen, gumagawa ka ng mabuting bagay. Amen. Amen. At atin pong nalalaman na sa church na to, tayo po'y naniniwala. Amen. Sa pagbibigay po sa mga utos ng Diyos na atin pong nabasa sa Biblia. No? Dahil po simulat sa pool pa lang po, sa umpisa pa lang ng Biblia, makikita na po natin doon na meron ng bigayan. No? Wala pa man din yung kautusan. Sa buhay po ni Cain at Abel, may bigayan na. Nandun na po yung pagbibigay nila na lubos na kinalulugod ng Diyos. Amen. Amen. Nandun na yung pagbibigay. Bago pa man din dumating si Moises, amen, bago pa man din dumating yung iba, nandun na po yung bigayan. Amen. Sabog na Exodus, sabog po ng Leviticus, saka pa lang dumating yung kautusan, saka yung mga panuntunan. So sa Genesis pa lamang po, amen, pagkatapos po ng creation, ni Eva at Adan, nagkaroon sila ng anak, at yun si Cain at Abel, mababasa na natin doon yung bigayan. So, wala po roon, hanggang bagong tipan, amen, nandun po yung bigayan, no, nung nalugod po ang Panginoong Jesus sa babaeng balo ng ibinigay niya. Yung buo niya ay kabubuhay, yung 2 kusiko na natitira sa kanya, ibinigay niya lahat, ay lugod na lugod ng Panginoong Jesus. Kitang-kita niya yung pananampalataya po na babaeng baog, amen, sa Diyos, na kaya paluin ng Diyos. Ano man kaya siya bigyan, kaya ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan niya. No? So, gano'n siya nagtiwala, gano'n nalugod ang Panginoong Jesus. So, bakit kaya ginagawa ng Diyos ito sa kabila ng kanya naman lahat ng bagay sa mundo? Kailangan niya ba yung mga pera natin? Kailangan niya ba yung ating pagbibigay? Sa palagay niyo po, kailangan kaya niya yung ating pagbibigay? Hindi naman, di ba? Dahil sa kanya nga lahat eh. Siya may-ari ng lupa, ng langit, ng buhay mo, lahat ng nabubuhay dito, lahat sa buong mundong ito, siya naman ang may-ari. So, bakit kaya na-exhort niya pa sa atin na tayo magbigay? Amen. Dahil nga, ang pagbibigay ay isang mabuting bagay at yun ang itinuturo ng Diyos sa atin. At isa pa, amen, isa pa, alam po natin na madaya ang pera. Napakadaya ng pera. Sa totohanan lang, napakadaya ng pangangailangan ng tao. Amen. Dahil sumasalamin ito sa puso natin. Amen. Sumasalamin ito sa puso natin. Amen. Meron po ako ditong babasahin sa aklat po ng Marcos, chapter 10, verse 17 po. Akin po babasahin, makinig po ang lahat. Ang sabi po nito, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng yan." Dito mga kapatid, ang sabi ng lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng yan." So lahat po ng kautusan ay natupad na daw po niya. Amen. Ang sabi po niya, ulitin ko po, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Mag-iinom siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nalumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubang napakayaman. So, gets po yung logic ng kwento po, no? At sinabi po rito, tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay nga napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka
alagad sa sinabi niya ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So, doon na lamang po. So, ano po yung nakikita natin? Ano po yung naisipahatid ng salita po ng Diyos? Doon sa kwento po na ating binasa. Amen. Na sa mula daw po pagkabata, ang mga kautosan daw po, sabi ng lalaki, ay sinusunod niyang lahat. Sinusunod niyang lahat. Maliban sa isang bagay na sinabi ng Panginoong Jesus. So doon po tinitignan ng Diyos kung ano ba yung sumasalamin sa ating puso. Kung ano ba yung laman ng ating puso. Yung pagtitiwala ba sa Diyos o yung pangangailangan dito sa mundo ito. Napakaganda ng pangako ng Diyos. Pagbili mo, yung mga ari-arian, ibigay mo lahat. Sa mahirap, sumunod ka sa akin. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Di ba ang maganda ng pangako ng Diyos? Pero tumaligod siya ng lumo. Bakit? Nakaya. That's why, nalugod siya sa babaeng baon. Kasi kaya ng babae ko. At alam kong kaya rin natin. Napakasimple lang. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Kaya naman sinasabi niya po sa Malakay meeting, no, na 10 bahagi lang. 10 bahagi lang yung ating ipagtatapat sa Kanya. 10 bahagi lamang po. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. So kung meron ka 100, 10 piso. Meron ka 1,000, 100. Meron ka 10,000, aba, bless na bless ka. Pupigay ka na 1,000. Ganun talaga. Yun yung pangalan ng Diyos na binigay. At alam po natin na tayo dito, sumusunod lamang po sa nakasaad sa Biblia. Amen. Hindi po tayo namilihis, hindi po tayo nagdaragdag. Kung ano lamang po ang nakasaad sa Biblia, yun lamang po ang ating sinusunod. Amen. Alam niyo po, sa book po ng Leviticus, yung binahagi po, ng Diyos, yung panuntunan po, no? Napakaraming pagbibigay. Sobrang dami. May pagbibigay sa langis, may sa pangangailangan ng ano-ano, ang dami. Mga panganay, mga inani, sobrang dami pong pagbibigay. Pero sa panahon po natin, alam po natin na isang bagay lamang ang ating pinagpapaguran sa mundo ito. Kundi yun ay walang iba kundi yung ating mga kinita, ating mga sinasahod. Kasi yun na po yung way ng kalakalan ngayong araw na ito. At doon po tayo sinusubok ng Diyos. Amen. Amen. Doon po tayo sinusubok ng Diyos. Ano po ba ang mas mahalaga sa puso mo? Yung kayamanan mo ba yan? O yung pangako ng Diyos na kaya kanyang pagyamanin at bigyan ng kayamanan sa langit? Amen. Amen. Nandiyan po yung pangako niya. Nabubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Sabi po sa Luke chapter 6, verse 38, di po ba, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Yun po yung panuntunan ng Biblia. Kung di ka magbibigay, hindi ka gumawa ng mabuting bagay. Kung di ka magtatanim, yan po yung lupain. Di ba? Ipagpalagay po natin yan yung lupain. Yung 10% nyo, yung 10 bahagi nyo, yun yung buto ng inyong inani. Kung ilalagay nyo yan dyan at itatanim, ano pong mangyayari? Diba, ito'y tutubo at mamumunga. At sino po makikinabang ng bunga? Tayo pa rin. Tayo pa rin. Diba, ginawa pag mayroong isang hindi siya ganun kainit. Diba, nakaramdaman na natin yung mga bunga ng ating mga ginagawa. So, wag po natin pigilan yung ating sarili na magbigay sa Diyos ng tapat sapagkat tapat ang Diyos na nagsasabi sa atin. Bubuksan niya ang durungaw ng langit at ibubuhos po sa atin ang masaganang pagpapala. So, ganun po tinitignan ng Diyos kung ano ba yung nasa ating mga puso. Amen? Kung pagtitiwala ba sa Kanya o yung pangamba sa mga pangangailangan natin, pamaubusan tayo, kasi pambayad ito sa ganito, para to sa kinabukasan, baka wala na tayo makain. Amen? Baka po kasi yung nasa puso natin at ayaw ng Diyos yun. Ang
Ang gusto ng Diyos, yung 100% nagtitiwala ka na kaya niyang i-provide lahat. Kaya niya i-provide lahat ng mga pangangailangan mo sa buhay. Amen. At ikaw ay nananampalataya na kaya niyang gawin ito. Amen? So, meron po tayo dyan, tithes and offering. So, iba po yung tithes, ito po yung 10%. Tapos, meron po dito, salo-salo. Amen? Na tuwing dumarating po yung araw na to, yung ikaunang araw ng buwan, ay ikaunang linggo po ng buwan, meron po tayong salo-salo. So, every first week of the month po, no? January, February, March, April, hanggang December po, meron pong salo-salo. Dito po natin yung kinukuha. So, tayo pa rin po yung nakikinabang, no? At the same time, may mission po. Kung tayo po ay hindi naman kapos sa oras, di ba? Kapos tayo sa oras, hindi tayo makasama sa paghayo, hindi tayo makasama po sa kung saan-saan po na makakalap ng kaluluwa. Amen. Pwede po tayo maglagay dito. At tayo po yung tumutuwang na sa kanila. Pag ginagamit po ito para sa paggasolina ng sasakyan, pamasahin ng mga humahayo. Amen. So, doon po ito nagagamit. At the same time, meron po tayong love gift para po sa ating pastor. Amen. At ito po ito sa loob ng pagbibigay po. Amen. Dahil alam po natin na siya po yung nagbigay ng buhay sa Diyos. Amen. Upang magamit po at maging katatagan din ng mahal pa ng bahay ito. Tagapanguna po natin. Amen. So lahat po ng ilalagay po natin dyan ay lubang-lubos na magagamit po sa bahay pa ng bahay ito. Kaya po, naiyahan ko ang bawat isa sa atin po na patuloy po magbigay sa Diyos. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, hindi na tumama. Ibabalik, siksik, hindi na tumama. Magbigay tayo sa Sige po, kung tapos na po ang lahat at lahat po ay nakapagtapat na hinahiyaan po ang bawat isa na tayo po ay buwan pumikip. Stretch po natin ating mga kamay po, no, sa lahat po ng ating mga ibinigay. Amen. Hallelujah, Jesus. Amang banal, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tuloy po ang nagpapasalamat o Diyos sa iyong mga pangako na binigay sa amin o Diyos. Amen. Sa lahat po, Panginoon, ng pagpapala, pinadali mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito, sa kalakasan, sa katatagan, sa mga kaunawaan, Panginoon. Yes, Lord, patuloy mo binibigay sa buhay ng bawat isa sa amin. Yes, Lord, sa aking mga kapatid na nagtapan, Panginoon, alam po namin, Panginoon, ang iyong katugunan, Panginoon. Yes, Lord, yes. Balik niyo po ito sa bawat isa na siksik, hindi po makakawala sukat kalagyan sa kanilang mga buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, na ito po'y magamit ng basto sa iyong bahay pa ng bahay. Maraming salamat po, O Diyos. Muli, sa iyo po ang kupurihan. Pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ating pag-welcome sa susunod na tatayo.